Magandang araw mga kababayan. Welcome back again sa Pinoy ang Birador. Sa kauna-unahang pagkakataon mga kababayan, sa loob ng 3 taon ng panunungkulan ng Bangag Junior Administration, ngayon lang talaga may naglakas ng loob na magsampa ng impeachment case. Sa dinami-dami na ng mga dinaanang mga katiwalian o mga ginawang katiwalian sa nakalipas na 3 taon o 2 taon mahigit, magta-3 taon pa lang. Sa dinami-dami na ng kanyang nagawang katiwalian, unang-una, yung sobra-sobrang paggastos ng pera ng bayan, yung mga nagkakawalaang marami. Ito, tulad dito, yung pera na kinuha nila sa PDIC, saan napunta yun? 117 billion yun. Dapat, dyan pa lang, kasi billion yung pinag-uusapan, dyan pa lang, may impeachment na yan. Yung sa PGN Bridges na pinunduhan ng import and export ng Korea Bank. Yung sa PhilHealth, yung sa Maharlika Fund na hanggang ngayon hindi pa na ipapaliwanag, no? Sa marami pang ibang pera, yung pinagbintahan ng gold, hanggang ngayon hindi na ipapaliwanag kung saan napunta yung mga gold na yun, nasaan napunta yung mga perang yun. Ito pa, ang pinakamalaking kaso talaga ay itong kanyang pagpahuli ng warrantless arrest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanya pang pinadala doon sa Haagin. Yan. Pagtatraidor yan sa bayan. Treason yan. Sabi niya pa, wala tayong pakialam sa ICC. Hindi makikialam ang Pilipinas sa ICC. Hindi papayagan o hindi makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC. Pero anong nangyari? Kunwari, nagdrama sila, idinaan nila sa Interpol daw. Bakit nagulat yung Interpol? Ayan. Diyan pa lang, halatang-halata na yung kanilang drama. Dramang-drama na hindi naman binili ng taong bayan. Hindi naman nabinta sa taong bayan. Ayun, mga kaubayan. Kaya, sa pagkakataong ito, bilib talaga ako sa lakas ng loob ng dating representative ng youth, ng Duterte Youth Party List. Biruin mo, silang dalawang mag-asawa, si Mr. and Mrs. Cardima, nagsampa ng kaso kay Bangag sa impeachment. Kaya lang, ang tanong, tatanggapin ba kaya ng Secretary General ng Kongreso ang kanilang isasampang reklamo? Kasi sabihin natin, ito na lang. Katulad niyan, unang attempt nila ng pagsasampa, ng pagbibigay ng mga dokumento kay Atty. Reginald Velasco, wala dyan sa kanyang opisina. Ngayon, ipinaalam na naman nila sa publiko na sa Martes na naman sila babalik. Ano na naman kayang drama na gagawin ni Reginald Velasco? Sana naman hindi mangyari na magdadrama na naman para hindi matanggap yung reklamo ng impeachment laban kay Bangag. Kasi alam naman natin na itong Kongreso ay hawak talaga ni Bangag, no? Mga kabayan, di ba? Kaya ano naman kaya ang drama? So yun, mga kababayan, ito, ipapakita ko sa inyo. Kayo na lang po bahala magbasa nitong kanilang
Basahin nyo ng maayos para maintindihan natin kung ano yung mga violations na nakasaad, kung ano yung mga nakasulat. No? Basahin nyo, ha? O yan, nabasa nyo na mga kaubayan, di ba? Maraming salamat naman sa mag-asawang ito, napakalakas talaga ng kanilang kalooban. Biruin nyo, Cardima lang ang naglakas ng loob na mag-oppose doon sa Kongreso nung nandoon si Tatay Digong iniimbestigahan ng mga buhayang kongresista. Cardima lang ang malakas. Ngayon, nagpakita na naman sila ng kanilang kalakasan. Oh. Ayan. Kailan kaya ang ibang Pilipino may impluwensyahan ng mga kardima? Kailan kaya? So yan mga kababayan, maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share, and subscribe. See you again sa ating sunod na video.